Yun, hey, hello, magandang hapon mga ka-BTP at mga kamag. At welcome sa isang panibagong live video, live reaction dito sa ating page. At ito po ay mapapanood nyo rin sa ating group sa Mag Malasakit at sa ating MUG page, no? At ito po isang katanungan po na ang PWD nga po ba ay hindi pwedeng kasuhan? So alamin po natin ang kasagutan dito kay Attorney Claire Castro, no? At panoorin din po ninyo yung kasi gumawa po kami dito ng drama na invite nila ako para umarte, no? Panoorin niyo rin kung paano ako umarte at kung pwede na ba ako maging artista sa radyo. So panoorin po natin. Pangbatas. Or dating on Papunta noon sa ospital si Louie para gawa ng website, ang The Doctor's Hospital. Tumatawid siya nang biglang may humarurot na sasakyan sa direksyon niya. Dahil mabilis ang pangyayari, hindi makailag si Louie, kaya siya'y nahagib. Nagising na lamang si Louie na nasa ospital na ito at hindi na magalaw ang kanyang mga binti. Isang malaking dagok ito sa buhay ni Louie. 3 taon ang lumipas. Louie. Mga nasa Comsec, naiintindihan niyo ba ang sinabi ni Doc Vic? Ang haba-haba na sinabi, wala namang importante. Pagdidebunk ni Louie sa isang professional na doktor na nagtuturo tungkol sa kalusugan ng tao. Dahil sa nangyaring aksidente nung nakaraang 3 taon, tuluyang nagbago ang buhay ni Louie. Nalumpo siya at naging pangunahing hanapbuhay ay ang pagbablog at naging sideline din ang paggawa ng mga websites na noon ay pangunahing hanapbuhay niya. Isang araw, Ilang beses ko na ba sinabi? Mali ka dyan, kapatid. Hindi ko alam kung seryoso ka sa sinasabi mo eh. Hindi yan yung sinabi ni Kapitan. Ang sabi ni Kapitan Bongbong, dapat ang pulis hinuhuli na agad yung suspect kahit walang waran. Dahil may nagsusumbong naman. Ano yung porket may kakilala silang pulis, hindi na sila pwedeng hulihin? Ayon sa nagsumbong kay Kapitan Bongbong. pagsang-ayon niya sa tabinging pananaw ni Kapitan Bongbong. Pagkatapos ng vlog ni Louie, tumawag siya sa mga kagrupo niya. Ang sumagot lang ng oras na yun ay si Edward. Dahil nasa trabaho si Edward, nag-chat lang siya kay Louie. Nasabihin kung ano ang gustong sabihin nito. Kaya medyo matagal yung yung response kasi delay yung dating sa amin ng sound. Kaya medyo nadi-delay. Tuloy po natin. Pre, nakakainis na yung peri na yan Chat ni Edward kay Louie. Ano bang nangyari? Napapadalas na yung pagdedebunk niya sa akin, pre. Maling tao na yung kinakalaban niya eh. Tingnan mo lang, may mangyayari dyan. Bro,
Hunos-dili ka. Huwag kang gagawa ng mga bagay na ikakapahamag mo. Tiyad ni Edward kay Louie. Hindi nakinig si Louie sa payo ni Edward. Sinubaybayan ni Louie ang mga vlogs ni Perry para malaman niya kung ano ang hilig nito. Gumawa siya ng YouTube name para magkungwaring supporter nito. Nang nalaman niya ang mga hilig nito, gumawa na siya ng fake websites kung para makuha ang information ni Perry. Nang makuha ni Louie ang information ni Perry Winkle, ginamit niya ang identity nito. Isang araw, habang nanonood si Perry Winkle sa live stream ni Dog Vic, nagbabasa siya sa concept. Napansin niya na may nag-comment na kapangalan ng channel niya at ang picture pa niya ang ginamit na profile. Ang comment ng kapangalan ng channel niya ay ang Bobo Modok. Ginawa ni Perry Winkle ay ni-record niya ang concept habang sinusubukang alamin kung sino ang gumamit ng pangalan ng channel niya. Akala mo kaya mo ako, ha? Sa sobrang tuwa ni Louie, tumawag siya sa mga grupo niya. Sumagot sina Junjun at Edward. Si Edward, nagchat-chat lang tulad ng dati. Uy, mga pre, may kukwento ko sa inyo. Ano yun, Brad? Nabanggit ko na to kay Edward at saka kay Junjun dati pa. Ah, ito nag-chat si Edward. Sabi niya, ginawa mo ha? Ano ba yun, Brad? Yes, bro. Check mo yung live stream ni Doc Vic ngayon. Makikita mo natatananta si Perry. Wow, galing mo, Brad. Panigurado, titigil na yan mag-Brad. Di lang yun yung ginawa ko. Alam mo bang ginawa ko pa? Kinuha ko yung information niya through online. Ngayon, ang dami ko in-order yung gamit credit card niya. Ano gusto mo ka pala? Ordering ko, dali. Order mo ko ng bagong cellphone. Sabi pala ni Edward, paano kung mahuli ka daw? Paano naman ako mahuli? Paano naman ako mahuli kung mahuli man ako, hindi naman ako makukulong? PWD ako, di ba? Lingid sa kaalaman ni Louie at Junjun na nire-record ni Edward ang kwentuhan nila. Nakokonsensya si Edward sa ginagawa ni Louie. Kaya niya ni-record ang kwentuhan. Ito para ay may ebidensya na panghahawakan. Nag-livestream si Perry para linisin ang pangalan niya at sabihin ang mga pagsubok na kinakaharap niya. Hello sa inyong lahat. Pasensya na kung matamlay ako ngayon. Madami lang kasi ako hinaharap. 2 linggo ako hindi nakapag-livestream dahil may gumagamit sa identity ko. Ginamit yung identity ko para siraan ako at ubusin ang pera ko. Dahil malaki ang epekto niya sa buhay, hindi ko mapapalampas ito. Hindi ko na agad yung mga suspect kahit walang waran dahil may nagsumbong naman. Porkit may kakilalang pulis yung mga suspect, hindi na sila hinuli ayon sa mga nagsumbong kay Kapitan Bongbong. Mga kasama, atin pong alamin ang sagot sa mga katanungan sa ating drama ngayong gabi mula sa ating nag-iisang abogada ng bayan. Walang iba kundi si Attorney Claire Castro. Dito pa rin sa ating palatuntunan, ang Usapang Batas.
Buenas noches mga kasama. Ako pong inyong radyoman Rod Marcelino. At eto na mga kasama ng ating nag-iisang abogada ng bayan. Walang ibang kundi si Attorney Claire Castro, partner. Happy Friday! Yes! Happy Friday sa mga... Happy Friday sa lahat na sumusubaybay sa usap. Okay, dito na po natin malalaman kung kung hindi ba talaga pwedeng kung hindi ba talaga pwedeng kasuhan yung mga PWD or persons with disability, no? Hindi ko rin alam kung saan nakuha yung idea, but ngayon ko lang narinig yan, yung ganyang issue, kung hindi ba pwedeng kasuhan yung mga PWD. So malalaman natin kay Attorney Claire. Panoorin po natin. Pambatas. And of course, sa inyo mga ka-UB, good evening. And of course, partner, Yes. good evening sa mga artista natin. And... Siyempre may bago tayong recruit ngayon. May bagong recruit. Si Miss Pam mula sa ating News Department. Sige, paki-introduce Pam. Hello po mga ka-UB, good evening. Ako po si Pam from Newsroom. Bagong recruit. Bagong recruit. News writer natin sa Newsroom. Yes, Marami tayong mga talentado partner. yes! Mula sa ating mga ka-UB at maging dito sa DCXM. Alright, thank you very much, Pam. Thank you, sa iyong Pam. pagsama sa ating drama ngayong gabi. Alright, partner. Yes, of course, Yes, sige, partner. I want to Please. thank muna, parang award, Oo. our boss, Boss Rico. Nakikinig this. ka ngayon. Ayan. Maraming salamat at umabot ako. Thank you, boss. Sa libreng sa libreng hapunan sa amin. Maraming napakabait naming boss. Yes! Napaka-sweet. Pero hindi ito huling hapunan. Ay, ito. Hindi, alam mo si boss naman, pagka sumisilip yan dito, pumupunta yan, talagang sigurado. Tuwang-tuwa ang mga tao rito. Kasi puso mo Forward na natin. Thanks, boss. Para Thank you, sir. Normal na ito. Hindi normal. Nangyayari Teka. Yan. Mga tao rito. Kasi puso na naman sila. Thanks, boss. Kabait lang kami ni boss. Thank you, sir. Thank you, boss. Ingat po sa pag-uwi. Yan, yan, partner. Actually, meron nung script partner. Abe, let's Masyadong start. teki. Teki masyado yung natin. Yung drama natin. Story na ngayong gabi. Oo. Tama ba ako na ang scriptwriter natin? Si Periwinkle ba? Nakita ko kasi si QM3. Tama ba ako? Oo. Parang siya yung nag-send ng pakiliwanag nga nito. Magpaliwanag ang mga Periwinkle. Kung si QM3. Oo. Tingnan natin sa email partner. Actually, kanina ko lang ito nakita. Akala ko nga wala padala. Kaya sabi ko, gagawa na ako ng sarili ko. Alam niyo mga ka-BTP, no, sa mga kamag, sikat na po tayo sa YouTube. Kaya mag-subscribe na kayo sa YouTube channel natin. MUG, Marbeles Unity Group, Malasakit Channel. So yan, para malaman nyo kung gaano tayo ka-famous sa YouTube, no? Subscribe na kayo. Tuloy natin. Ito, QM D-Zone 3. Oo. Si QMT3. QMD3. Okay. Parang siya. Kasi mukhang pinorward niya ng kay Periwinkle. So, thank you. Actually, yung... Kaya lang kung fan ka ni Rafi Tulfo, baka sumama loob mo sa akin. Kasi ang pinaglalaban namin dito, kung ano lang yung tama, no? Sa YouTube, sa Magmalasakit channel. So ayun, no? Medyo kilala na po tayo sa YouTube, no? Dito lang tayo medyo hindi kilala sa page. Pero sa YouTube channel po, kilala na po tayo, no? Hindi naman sikat, pero marami nang nakakilala sa atin. Magmalasakit channel, subscribe na po kayo. Una nito, partner. English eh. Oo. Tapos lang partner. Oo. Nakita ko. Sabi ko, Englishero pala to. Si QM D3. Yan. Oo. But anyway, partner, maganda yung kwento. Normal na ito. Hindi normal. Nangyayari ito. napapanahon. Nangyayari itong mga ganito na nagkakaroon ng identity theft, partner. So, maliwanag kasi, itong si Louie, pinaghahanap buhayan na lang niya is mag-vlog. Oo. No? Siguro kasi, pag nag-vlog siya, tapos, alam mo, parang marites ang dating, maraming viewers. Aba. Diba? Malamang ganun. Kaya, nasanay. Diba?
Pero partner, siguro may mali siyang connotation na akala niya pag PWD, hindi na yan masasampa ng kaso. Dahil may kapansanan Oo, siya. actually, wag kayo maniwala doon sa sinasabi na, sige, 70 years old na ako, gawa niya ako ng kaso, di na ako makukulong kasi may edad na ako. Hindi yun totoo. Yan actually partner ang karamihan na binabanggit. Dahil sa may edad ka na, senior ka na, hindi ka na po pwede makulong. Okay? Well, in fact, may example na yung partner. Di ba? Meron, di ba? Oo. Nabigyan na nga na to. For humanitarian reason, kaya nakalabas. Di ba? Pero, nakulong. Pero pinayagan din makapagpiyansa. Partner. For humanitarian reason. Okay. Paano ba to? May ganyan kaming kakilala. Hindi kasi siya kasing sikat nitong sinasabi mo. Oo. Hindi pinayagan eh. Hindi pinayagan for humanitarian reason. Hindi ganun kasing sikat o hindi ganun kalapit. Hindi ganun kalakas eh. Kalakas ang... Hindi naman siya sinasabi malakas siya sa influence niya, no? Pero iba kasi siya. Diba? Kung baga tinitingala siya. Diba? So, yung isa na nag-apply using that same reason. Using that partner. Ground. Ground partner. Hindi. Denied. Denied yun. Kasi ganito partner. PWD. Alam ka agad ng ating mga kaibigan kung sino tinutukoy natin. Oo. Sabi ko, kasi yung kliyente yata niya is may edad na. Pero siguro na as old as this guy, itong the man na pinag-usapan natin. Pero still, di ba, wala nang pinag-usapan ko edad, kung senior citizen ka na, di pwede mong i-avail yun. Di ba? Kasi di ba, matanda na ako. Ay, hindi. Okay. Hindi ka naman hindi ka naman dating senador. At saka hindi naman siya PWD. Di ba? Yun. Well, hindi ka siya PWD, senior citizen nga lang, partner. Di ba? Sino nga ba yung isa? Ito nga bata nga, may sakit na namatay sa kulungan, di ba? Doktor pa. Yun. Sa akin, tingin ko, partner, pag-usapan lang natin konti yun. Pag ganun kasi, di ba, pag may sakit ka na, yung lawyer mo dapat i-inform na agad na may sakit ka. Para ma-hospital ka. Pero, ang masad to sa mga kababayan, mga kayubi, may nangyari sa akin ganyan, pinapa-hospital ko. Kasi, tumataas yung sugar. Kasi minsan kasi partner, kahit wala ka pang kasalanan, tapos non-bailable kasi yung kaso mo, makukulong ka kagad. Diba? Ay, partner, saglit ha. Atin mo nang i-introduce. Nakalimutan natin sila. Nandiyan pa sila sa Zoom natin. Ating mga drama. Wala kasi dito sa screen. Forward na natin kasi medyo mahaba interview dyan. So, yung interview ko na lang, yung panoorin natin. Ano pa? Interview ko na lang kasi ano naman, sorry naman. Teka. Sino ba ang lumahog sa ating drama? Ang gumanap na si Edward kasi nag-chat lang to Anong pangalan ni MU? Junjun ba? Junjun, no? Junjun. Ito si Junjun, nakita ko to yung vlog niya. Tama ba ako? MU. Pakibanggit mo nga yung buong pangalan mo sa vlog. Sa YouTube channel mo? Junjun? MUG Malasakit. Ayun, MUG Malasakit. Channel. Ito nakita ko na mag-vlog to. Ano yung content, Sir Junjun? Ano ba? MUG. Ano yung original name? Bakit nga ba MUG? So yan mga kababayan, di ba? Nakikilala na yung MUG. Actually, na-invite nga tayo dito sa programa ni Attorney Claire at saka ni Sir Rod, no, usapang batas. Ano po? So, panoorin po natin kung paano po natin ay pinopromote yung ating channel. So, dapat kayo din mag-subscribe na rin kayo. Channel natin 'to actually, ang mga nakasubscribe doon, mga taga Visayas, mga taga Mindanao, nakasubscribe sa ating channel.
So dapat mga taga Maribeles Bataan, mag-subscribe na rin kayo. Diba? Ito rin natin. JB Coronel na lang ba? Baby Coronel. Okay, Sir Baby. Sir Rod, Yun. JB, hindi baby. Ano Ano nga yung content? po yan agad. Sige, ano yung content mo at i-promote mo yung channel mo? Ayun po, dati po kasi, may binuo po kasi yung grupo dito sa amin sa Mariveles. Tapos, hindi naman po ako dito nakatira noon. So, may mga video dyan na parang nagbibigay kami ng tulong dun sa mga tao. Pero yung pinanggagalingan ng tulong is nagpa-fundraising sila, yung mga members ko. Tapos, binibidyo nila, tapos popost dito sa channel. Hindi mo namin alam na poverty porn na pala yung gano'n. So, Doon ako binira ako ni Meloy Up dyan eh. Tapos, yun nga po, nung dumuwi na ako sa Mariveles, ang kinontent ko naman po yung mga, pag may mga problema po rito, like, yung mga nagka-problema yung terminal, yung parang inappropriate po kasi yung pagtatay ng terminal, so kinuhaan ko yun, and then, yun nga po yung problema dun sa isang barangay namin dito, yung dun kung saan dun ako nakakasuhan. Yun po, actually, ang gawin ko po yung hearing. So, yun. Sa Ito po yung content ko. Then, nung pong kasi nga po, idol ko kayo nila, Atty. Libayan eh. thank you. Kaya palagi ako nakatutok sa inyo. No? Tapos yun, nung minsan nag-content si Atty. Libayan, napanood ko po yung didemanda nga po yung mga small vloggers. So parang na-threaten po ako doon kasi baka mamaya gayahin po dito, no? Mangyayari, mabubusal lang kami dito. Dito na sa Mariveles. So yan, nag-content po ako na naglabas ako ng sama ng loob kay Rapi Tulfo. Tapos yan, tinuloy-tuloy ko na po. Yun po yung content ko ngayon, si Rapi. Actually, ganito naman eh. Parang nadinig ko naman partner. Basta ang content is, constructive. I mean, something will be learned. Diba? Parang okay lang yun. Kahit naman sa batas natin eh. Huwag lang talagang yung personal. Oo. Diba? Yun ang iwasan. Yun talaga yung iiwasan. Lahat naman ng vloggers. Anong ibig mong sabihin, partner? Personal na content. Like, halimbawa. Halimbawa, ako galit ako sa'yo. Halimbawa lang galit na ako sa'yo. Tapos, parang I will call you names. Hindi na ako nagpo-focus dun sa issue mo. Oo. Nagpo-focus na ako dahil sa lahat ng kilos mo, parang hindi ko gusto. Kasi may personal na akong ini sa'yo. Okay. So, tingin ko dapat hindi. Dapat hindi personal talaga yung atake. Kung aanuhin mo, kung sisipatin mo lang kung ano yung mali dito, which is, dapat may basis. Okay. Diba? Dapat may basis. Kung mali dito kasi, at meron kang batas, or kahit sa good morals and right conduct partner, na basihan, hindi tingin ko sasabihin na naman personal ka. So, dapat talaga tutok lang sa issue. So, wag na lalabas dun sa issue. Okay. Para hindi masabi na libelous. Kasi tandaan natin mga ka-UB, meron pa rin kaso. Nandiyan pa yung existing pa rin yung cyber libel, existing pa rin yung libel. So, alam naman natin yung mga elements ng libel, di ba? So, kung mag-content, pero walang mali siya partner, it's really pure for educational purposes, di ba? Or for constructive criticism na tactical lang, parang mali ito dapat. Kasi ayon sa batas ay ganito. I don't think na pwede kang makasuhan. Since itong si MUG, may kaso na ngayon, tingin ko mas magiging maingat siya. Alam niya, sasabihin niya na maaaring hindi siya makasuhan ng cyber libel. Hindi kasi pwede partner na porket nag-criticize ka lang, ikakasuhan ka na ng cyber libel. Hindi pwede yun. Okay. So si Mag, tama ba? MUG. May existing na kaso ka. Sa Mariveles. Cyber libel. Regarding sa Mariveles, no? Bali po nakapile dyan sa Pasig, sa Pasig po final. Yan po kasi yung office ng company.
Okay. Kasi ang cyber libel partner is kung saan ang residence nung complainant. Okay. Ganun. So, taga saan ka ba, Mariveles? Mariveles Bataan po. O di layo mo pag nag-hearing kayo. Yung isang gabi nga, hearing namin. Sa araw po. Yun. Saan mo? Pasay? Pasig po. Pasig? Di ka di ka inaalaw mag-Zoom? Mag-video conferencing? Hindi po eh. Nag-try ka ba? Personal po eh. Sinabi personal? Opo. Minsan kasi pag nare-request, especially pag sobrang layo. Tapos hindi okay yung pakita mo. Normally, pag mga senior citizen, inaalaw na mag-Zoom, mag-video con. Katulad ako, madalas, di ba? Madalas umuubo. Madalas may sipon. So, yun yung request ko talaga minsan pag mag-video con. Well, hanggang ngayon, pwede pa rin ba yan? Pag ganun yung situation mo. Okay. Kasi di ba yan ay pre-practice during the pandemic lang, di ba? So, tuloy-tuloy pa rin pala yan, partner. Basta meron kang reason. Sapat na dahilan. Pero ako, for me, partner, kung ako lang masusunod, tingin ko, mas magiging conveniente kung malakas lang ang signal. Basta, let's say ito si Malayo, si MUG. It will be practical na mag-video con kung malakas ang signal para hindi maging dahilan ng pag-absent. Diba? Kasi minsan kahit meron kang, maliban lang wala ka ng boses, partner. Pag may sipon ka, kahit masakit ulo mo, you can request the court na ialaw ka. Kasi para hindi ako magkaroon ng absent. Kaya hindi ako makapunta kasi, lalo ngayon, partner ha, mga kayubi ha, marami daw nagkakaroon ng problema sa China. Oh yeah, yung partner. Yung sinasabi ko dati, diba? Respiratory something, pati rito partner, may mga ganung mga ingat, mag-ano pa rin tayo, face mask. Ay, taga lang, MUG, ba't wala si MUG? MUG, may gusto ko bang batiin? Dito po ako dito. Oo, meron kang gusto mo, meron kang bang gusto mong batiin? May sinesenyas Sinabati ko po si Ban-Aid. Ma'am Roslyn Mojica ng Cavite. I love Wow. Yan. Kaya pala may sinesenyas si Ban-Aid. Ano sinesenyas ni Ban-Aid? Estado! Ay. Ayan yan. Tuntuhan yun, sigurado. So mga Sinabati ko rin po yung mga subscriber ko sa MUG, sa mga taga-Mariveles Bata. Yan. Binabati ko rin po. Pero ito sa akin na pabili ko yung kapatid ko. MUG ito naman sa akin na huwag ka tumigil sa pag-vlog. Basta dapat careful ka lang sa mga words na gagamitin. You can criticize. Basta nasa issue. Yun lang ha. Attorney, napanood niyo po yung mga videos ko. Okay naman po siguro. So far. So far. Huwag ka lang gagamit siguro ng mga yung mga words na nakaka-belittle. Yung yun lang. Basta issue. Issue lang talaga. Actually, yung case ko po, wala naman din eh. Magkanya mo yun. Kasi ganito naman eh. Purpose lang naman din yung vlog ko dito. Alam mo kasi sa company ko, yun naman po, wala naman. Kasi ganito wala namang bis po na sinabi doon. Ito ang dapat iwasan, partner. Tuturo ko lang. Halimbawa may complaint ka. Huwag yun dalhin sa social media. Nasa cyber libel ka talaga dun. Halimbawa ito ay yung kwento natin na. Halimbawa si Doc Vic. Halimbawa galit na galit ka kay Doc Vic. Tapos yung kasiraan niya, dinadala mo sa social media instead of bringing it to the proper agency. That's libel. Cyber libel talaga yun. Diba? So yun yung dapat na iniiwasan natin na manira ng kapwa sa social media. Katulad na lang ng OLA. That's number one, yun talaga ang number one na example ng cyber libel, partner. Kaya, kung may mga ganito mang programa na naninira, huwag natin gagayahin. Diba? Stick to the issue lang tayo lagi. Yun lang. Okay. Attorney, pwede pong kunting lang, kasi yung situation po kasi, kaya po dinala sa social media kasi wala po silang malapitan. Ayaw naman po silang pakinggan ng company.
Tapos Ano to? MUG. Sorry, no? Tanong lang. Labor case to. Ay, hindi po. Bali, ano po to? Meron po kasing company dito na parang nagkukwari gano'n. Tapos dinimulis po sila, hindi po tinupad yung kanila pong usapan. Yun. So yun ang kinontent mo? Opo, bali, kasi ayaw naman, pupunta naman doon po sila dun sa office, hindi naman ayaw naman silang, pakinggan. So nag-try po sila kay RTIA, hindi naman din po sila in-accept. May kagawad po na nakakilala sa akin sa lugar nila. So ako yung tinawagan po nila, sa akin po nakiusap na. Nakarating naman po dun sa company. Ang mali ko lang, siguro hindi ko nakuha yung side nila. Kasi yun, tapos na-publish ko nga po yung video. Yun. Tapos hindi po sila nag-comply, bali nagkaso na lang po ganun. Actually, ang isa sa depensa partner ng cyber libel, kung ginagawa mo ito, to inform other people, parang and the thing is parang it will be your responsibility to inform other people kung ano yung maling ginagawa. Isa sa depensa yun. Diba? Hindi ang purpose mo is manira. So, ang purpose mo is to inform other people. Kanya, wala nga example to. Non-scammer na siya. Non-scammer. Paano mo papahinto yung ibang tao to deal with this guy? Okay. Pero dapat meron kang ebidensya. Diba? Oo. Para, kumbaga, it will be your social responsibility to inform other people. And that's one defense. Na pwede mo truth, or kaya gagamitin mo to have this social, you have the social responsibility to inform the people. So it can be. So hindi ko alam kung ano naging depensa mo. Nasaan stage na ba kayo? May cross-examination na kayo? Nawala po eh. Anong stage na kayo? Opo, bali tapos na po yung kabilang panig. Sa February po kami naman. Okay naman yung cross-examination. Doon kasi medyo dapat doon magaling ang lawyer mo sa pag-cross. Okay naman po. Sigurado naman na. Okay nga po eh. Kaya, sige, good luck siya. Tawagan nyo na lang ako kung ano may tingin nyo na pwedeng maitulong. Kung pwede akong tawagan. Alam ni Periwinkle. Kunin mo kay Periwinkle yung number. Salamat po. Okay? Pinambot po ako dito, tatawagan ko kayo. Sure, tingnan natin kung ano yung pwede ko matulong. Kasi may mga points kasi na dapat ma-push, di ba? Sa mga ganyan. Pero syempre ayoko makialam kasi may lawyer ka. Respeto, 'di ba? Pero kung may alam ako na idea na pwede mo masingit, I will leave you. 'Di ba? Sige. Pero basta ingat na lang sa mga susunod Kaya lang syempre mga balat sibuyas talagang mag-aano yan. Didimanda yan. Pero you have to lang. Ang court naman is nasa hostisya naman yan. Opo, okay po yung judge doon eh. Okay, mga ka-UB, mga aking mga artists. Meron ka pa ba sasabihin? Band-Aid, last words? Si Liza po, with Bati. Buhati na rin siya. Okay. Okay, thank you. Okay, so yun lang po mga kababayan ko sa Mariveles Bataan. So, yun. Kilala na tayo sa YouTube, no? So, sana tayo mga taga Mariveles Bataan, subscribe na rin po kayo. Para naman po ma-update din kayo kung ano po yung mga nangyayari sa atin sa YouTube, no. At maaral natin, no, kung tama ba na tayo ay dumidepende sa isang tao na hindi naman talaga siya yung batas. No po. At itong sila Attorney Claire, Attorney Libayan, sila po talaga yung makakapagpayo sa atin ng mas maganda na sumunod sa proseso. Hindi po yung direct pupunta tayo sa isang show. No, pumunta tayo sa isang show, hindi naman po sila yung hindi naman po sila yung maghuhusga eh. I-refer lang din po kayo eh. No, i-refer lang din po kayo. Alam mo, kay Rafi Tulfo, pumunta kayo kay Rafi Tulfo. I-refer lang din naman po kayo sa korte niyan eh. Ganun lang po. Sasabihin niyo mabagal lang proseso pagka hindi naman talaga tayo pwedeng mag-cut the process. Ganun po talaga. At kung minsan, sige, totoo na, mabagal lang proseso.
Pero at least may mga ibang agency pa tayo na pwedeng lapitan. Na talagang na sila yung may karapatan na umasikaso diyan sa problema natin, no? Hindi sa Rapid Tulfo in action. Kasi halimbawa, pag problema pamilya, di ba? Problema ng pamilya yan. Dadali mo pa kay Rapid Tulfo, di kumalat pa sa buong mundo kung ano yung problema ng pamilya mo. Di ba? Meron naman tayong barangay para umayos sa ganyan. Kung talagang hindi na kayo magkasundo ng asawa mo, mag-file kayo ng annulment. Ganun lang po yun. Huwag na dalhin yung problema dun sa mga ganyang show kay Rapid Tulfo. Tapos mapangalandakan pa kung yung, di ba? Pati mga anak nyo, madadamay pa. Ano po? O yun lang po, muli isang magandang hapon sa inyo lahat. At huwag natin kakalimutan na ang buhay po natin ay minsan lang. Gamitin na po natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.